Yun, shoutout sa kay Kuya Barbero TV, please support po. And also kay JC the Barber. So, welcome back to my YouTube channel. Siyempre, this is Kuya Barbero TV once again. So, sa araw na ito guys, meron tayong mapapanood, pero hindi po ito may kinalaman sa Franjoy, hindi po ito may kinalaman sa Team ni Chris. Pero alam nyo kung gaano ko kamahal ang Team ni Chris at ang Franjoy. Kaya kahit pa paano, hindi kayo mawawala sa mga reaction natin na mabanggit kayo o mapasalamatan. Lalong-lalo na yung mga supporters mula sa Team ni Chris, supporters mula sa Franjoy, at palaging nag-aabang sa kanilang update. So, itong video na ito guys, is baka isa kayo sa merong mga ganitong mga sitwasyon ng mga kakilala na minsan na rin nakipaglaban sa karamdaman. Isang kwento ng isang 21 years old na babae na patuloy na nakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Ang masakit pa nito mga kaibigan, mga kababayan, ay hindi natin alam kung ano yung pinaka nangyari sa babaeng ito. Nakakaawa yung kanyang kwento, nakakaawa yung kanyang buhay, yung kanyang pinagdaraanan ngayon. At nakilala ito ng Team Wildlife PH na isang charity vlogger dito sa Pilipinas na patuloy na tumutulong sa mga kapwa nating may hirap. So, panoorin po natin yung maiksing video, yung clip natin mula sa Team Wildlife PH. At ilan taon na po siya? Ano yan, magbabay-tuno na yan. Bata pa na po. Simula na yun nung pumasok siya sa kuiba. May kuiba pong pinasok. Kung dyan, Ibig sabihin, may pagkataon dito siya natutulog noon. Sa loob. ngayon, siya na kursunadahan ng taon lupa. Sa loob. Taon lupa, yung hindi natin nakikita. Ganun. Yan ang parang kumuha sa kanya. Sumasanib. Ano pong sinasabi pa sumisigaw siya? Yung ano-ano, huwag ka niya sa akin lalapit, huwag ka sa akin anong ganito. Sabi sa akin, Arik, baka nire-rip mong anak mo, ito. Hindi po siya. Yung kausap niyo po kahapon. Ay, ano po sa akin at sasamahan na ano po kasi sa inyong lumapit. Sabi ko, wait naman si Kuya. Ati kakausapin. Ayun po, mga kasama niya. Siya po may interview lang po kayo. Ay, si Kuya tatay. Yung tatay. Si Sandra. Ano pong pangalan niya? Sandra. Sandra. Hindi nga ate. Nabawala lagi yan eh. Lagi po nabawala. Kaya kabayan ko, hindi rin siya nanakit. Hindi man po nananakit. Hindi. Ilan taon na po siya? Ano yan, magbabay-tuno na yan. Bata pa na po. Kailan pa po nag-umpisa siya magkaganyan? Abay, matagal na po yan. Kung ilang taon na. Simula na mag-lockdown. May 4 na taon, may 5 taon. Sinisira niya pag siya nagwawala. Ito. Yung kanyang bubong. Oo. Ang ginagawa ko di, sabi ko ba ano ka na, pag naulan ka, mababasa ka. Yung gagawin ko naman ay ayos na naman. Ayusin ko na naman. Para magkaroon siya ng sisirain na naman ulit. Sisirain naman yun. Hindi ako taga-ayos. Kayo kuya, saan pa bahay niyo? Ay dito lang, dito eh. Bakla sa itsura. Dito daw siya. Ibig sabihin kuya. Ibig sabihin po kuya. Ibig sabihin may pagkataon dito siya natutulog noon. Sa loob. Sabi yan. Pag hindi sa bukan, pagpati, talaga mga kayo ba sa loob? Diyan siya natutulog sa loob. Double na. Ito. Ito. Kailangan takpa na. Takpa na eh. Oo. Hindi na makita. Oo. Sa tagal na eh, kung ilang taon na eh. Takpa na. Namulat naman siya. Yan yung makita mo, sigan lakad yan, magsisigaw, papunta doon. Ano pong sinasabi pa sumisigaw siya? Yung ano-ano, huwag ka niya sa akin lalapit, huwag ka sa akin anong ganito. Siya? Hindi ko alam kung nabibigkas pa Kuya yung pangalan niya. Tandaan niya pa ang pangalan niya? Alam niya. Pero ang sasabihin niyan, ako niya hindi na si Sandra, pinatay na niya si Sandra. Yan ang sagot niya. Sa makatuwid ka ako, hindi na siya. Kung sa kuwan, iba ng
pumasok sa katawan niya. Sino daw pong pumasok? Ay, sino na daw po siya? Yan ang hindi ko na alam at masasabi hindi na rin si Sandra. Iba kuya ang doktor sa sika, yung ano ng doktor. Oo. Baka, Malay niyo. baka sakali naman ang sana yung Pag sumisigaw pala siya kuya, huwag siyang lalapitan, sabi niya. siya lalapitan. Kung ano-ano minimik. Parang may kinakatakutan siyang tao, ano po. Tapos, ang sinasabi niya, hindi na siya si Sandra. Si Sandra, Yan, isang kuya yan. Nakita ko yan doon. Naglalakad. Dami nga nakakita niya, sabi nung, ano nga, Ay, nakakasalubong si ko. Aling Nilyang ang nasa ibaba, yung balo. Oo. Ay nakita rin siya doon sa daan, nakahiga. Nakasalubong ko. Oo, nakahiga sa daan lupa. Ay nagulat. Gulat yung matanda at baka niya ko niya kung ano. Sabi ko, si Aling Nilyang. Yan naman kako, hindi po na nga ano yan. Hindi nga po. Nilapitan ko po yan kuya nung natakitang nandun sa daan. Pinuntahan ko siya. Tapos sabi ko, inaya ako, halika, maligo ka. Naligo po. Oo, nagpaligo man. Tapos sabi ko, kakain ka. Ipinakain ko. Tapos sabi ko, uwi ka na, wag ka na maglalay. Umuwi po siya dito. Di ba kuya, nagtatrabaho pa siya dati? Oo. Nakakapagtrabaho, nagtatrabaho yun. Sabi ko ba, anong kaya katakutan nito? Hindi makitag inaano. Ay sabi nga dyan ni Kapitan na nung dito sa Mulay. Opo. Kung ko raw, sabi sa akin, Arik, baka anak mo, nakakukap ay sarili kong dugo yan, anak ko yan. Laman at dugo kayo, ba't gagawin mo naman kako sa akin? Ang palagay mo sa akin kako. Oo. Aba, hindi naman ako gano'n lang. Hindi po gano'n kasabahan ko, ang anak ko yan. Tama ka sa akin. Matagal din yan kay Kapitan dyan. Doon. Maliligo Mga na yun. tatlong, mga ano yan, mga Dali. 7 buwan. Nung ayos po siya noon. Hindi ba, talagang doon siya ko siya kung nandiyan siya talaga sa bahay na yun. Ano yan? Oo. Nung ganyan na po siya. Doon muna siya. Doon siya, Siya po ba siya po? binabantayan siya doon, naliligo siya mag-isa. Tapos pinapainom po siya ng gamot. Pinapainom ng gamot doon. Sa DSWD po. Hindi, dito sa barangay. Oo nga po, may DSWD po yun sa barangay natin. Pwede po bang kuya, madala ulit natin siya doon, baka malagaan siya dito sa WA, kahit yung gamot po ay kung kailangan bilhin po namin. Kawa naman eh. Ako naawa kasi. Oo. Nabag kasi ako. Pwede bang madala po natin ngayon sa DSWD? Kung kailangan ng gamot. Ano po natin mababa, dapat siya mabed mo sa maliguan. Subukan nyo kaya iupo talaga siya yung Pwede kayang siya tayo. Sandra. Buka dito. Ako yun. Sandra. Hoy, bupo ka. Ayaw. tanong mo daw po kung ano ang gusto niya. Hindi, mamaya may iimikin na naman yan. Tama, subukan mo. Pag yan ang kung anong oras yan dyan, may sasalta naman yan. Nagsasalta sa mag-isa eh. Sandra, Yun guys, napanood nyo naman po mga kababayan natin, mga kaibigan, na ang Team Wildlife PH na alam naman natin sa mga nakakakilala sa kanila, sa YouTube, isa sila po sa mga taong tumutulong at nagpapaabot sa mga kababayan natin na madalas mga talagang sobrang hirap. Kaya kung papanoorin nyo yung kanilang video, wala silang mga vlog na tungkol sa kanilang buhay o personal. More on ay nakapokus sila dun sa charity works. Mula nung magsimula sila sa kanilang video is makikita natin dito na hindi ganun karami yung kanilang upload pero worth it yung kanilang mga upload dahil kagaya ng pinapanood natin sila Daddy Frankie, sila Pogong Biyahero is nakapokus din po sila sa kanilang charity works. Kaya ang Team Wildlife PH po ay nakapokus din sa kanilang charity works. Kaya mapapanood po natin at napanood naman po natin doon sa video na meron silang isang tinulungan, si Sandra, na talagang may pinagdaraanan, ika nga. So, nasa mabigat siyang pinagdaraanan. So, makikita natin doon na nakahiga na lang, although nahihirapan magsalita. Pero based doon sa mga usapan, doon sa mga kwentuhan mula sa Team Wildlife PH, at nung magulang ni Sandra, is hindi naman dating ganito si Sandra. Sabi doon is, nung magkaroon lamang ng pandemic, nagkaganito yung bata. Ibig sabihin, sabi nga nung nasa video na nagsasalita, is nakapagtatrabaho pa ito. Mga way back siguro, nung bago mag-pandemic, nakakapagtrabaho pa daw ito, nakakapaghanap buhay para makatulong sa kanyang pamilya. So, ibig sabihin, maayos at matino pa yung kalagayan ni Sandra. Pero ang tanong, bakit nagkaganon yung bata? Bakit nagkaroon ito ng ganitong sakit na hindi naman pala niya na-experience ito dati? Although nagkaroon talaga ng mga tinatawag na depression
at stress yung pandemic. Pero bakit umabot siya sa ganito na halos nakahiga na lang sa bundok, natutulog sa kuweba? At ang isa sa kapansin-pansin sa video ito, sabi nung kanyang tatay, ay meron siyang kinakatakutan. Meron siyang kinakatakutan na hindi natin alam kung lalaki ba or babae. Pero syempre hindi naman tayo mag-speculation, magbibigay lamang tayo ng reaksyon. Bibigay lang tayo ng kaunting naiisip lang ni Kuya Barbero kung ano yung tingin ko kung bakit nagkaroon ng ganito si Sandra. Although malaking factor din talaga yung pandemic dahil marami naman talagang kabataan ang na-stress at na-depress. Yun nga lang ang nakakalungkot, bakit napabayaan ng kanyang magulang? Although dinala naman dun sa center, dinala naman dun sa barangay, tinulungan daw ng barangay at sabi nga dun is maayos pa pagdating sa barangay. Tapos kahit papano, kahit ganun daw yung kalagayan ni Sandra, nakakaligo at nakakakain at nakakabihis ng maayos. Pero paunti-unti, nung binalik dun sa bundok, binalik dun sa tatay, nagkaroon ng problema na naman. Nakahiga na naman siya, takot na naman siya makipag-usap, at parang meron siyang kinakatakutan na hindi natin alam kung sino or what. Pero isa lang yung nakikita nating punto dito. Although hindi naman tayo nag-judge dun sa isang tao, pero ang isang tao kasi na sincere pagdating sa kanyang anak, lalong-lalo na anak niya ito, ay dapat mas concerned siya kasi yung kalagayan, mas naaawa siya kahit sabihin natin na yan ay ayaw magpabuhat, ayaw magpa-istorbo. Siyempre lalo pag nakita natin yung ganyang kalagayan ng anak natin, so ililipat pa rin natin yan sa maayos na higaan or what, So yun nga lang yung napansin natin dito, bakit hinahayaan ng tatay na doon lang siya natutulog. Kahit kaya naman niya buhatin ito, kaya naman niya ilipat ito, although anak niya naman yan, so dapat mas asikaso niya yan. Dapat nga talagang pinilit ng tatay na maipagamot ito sa abot ng kanyang makakaya kasi magkakaroon ng doubt. Magkakaroon tayo ng doubt. Kasi dun sa sinabi ng tatay kanina, parang hindi pa siya tinatanong tungkol sa bata kung may ginawa ba siya or wala. Is nagsasabi na kaagad siya. Nagsasabi na kaagad siya na itong tinanong na ako ni Kapitan kung ginalaw ko daw yung bata o ika nga sa madaling salita is inabuso niya yung bata. So hindi pa nagtatanong yung karamihan sa Team Wildlife PH. Nagkikwento na si tatay, no? So although meron namang talagang punto na magkwento siya dun sa bagay na yun. Pero hindi pa yun yung panahon para sabihin niya yun. Kaya ang tanong, sa tingin nyo ba mga kababayan natin, mga komentaryo natin, lalong-lalo na yung mga napanood na ito, ano sa tingin nyo po? Meron kayang kinalaman yung magulang, yung tatay ni Sandra sa pangyayaring ito ni Sandra? Kasi hindi naman magre-react yung bata ng takot sa lalaki, takot sa tao, kung walang pag-aabuso na nangyari. Although hindi naman tayo nag-judge, pero malaki kasi yung factor at nangyayari talaga yan. Na minsan yung stepfather, minsan yung magulang pa talaga, yung gumagawa ng hindi maganda sa kanilang mga anak. Although reality, talagang nangyayari yan, guys, no? So alam nyo naman yan, baka napanood nyo na rin sa social media, sa balita, na may mga pangyayaring ganyan. Pero hindi naman tayo sumasaklaw, hindi naman natin ginajudge agad si tatay. Although yun lang yung nakikita nating isang dahilan kung bakit yung bata is naging ganito. Pero yun nga, sa tulong ng Team Wildlife PH, yung part 2 ng video ito is dinala na po nila ito sa DSWD. So, inander nila ito sa DSWD at binihisan, inayusan, pinaliguan, tinulungan ito ng Team Wildlife PH. At sana sa mga ilang mga buwan, mga taon, gumaling na si Sandra at tuluyan ng makabalik sa kanyang matinong isip or kanyang buhay. At syempre, kung mayroong mga pagkakasala, yung mga nakapaligid, although mananagot sila sa batas. At yun yung kailangan talagang ma-resolve. Hindi pwede na baliwalain kung mayroong talagang mga pagkakasala din sa paligid nila at mayroong nagkamali kay Sandra kaya siya nagkaganito, hindi pwede na pabayaan nila. So may batas tayo na sinusunod na sana ay masunod nga. Yun nga lang, hanggang dito lang muna yung ating reaction. Yung mga gustong mapanood yung full video nito, puntahan nyo lang po yung Team Wildlife PH o yung Wildlife Bro. Dalawa po yung channel nila. So, puntahan nyo po yan at makakapanood kayo ng iba't ibang mga charity works dito sa Pilipinas na kagaya ng kay Sandra. This is Kuya Barbero TV. Bago natin tapusin to, shoutout natin ang Team Wildlife PH, ang kanilang mga nagagawa ng mga charity works. At syempre, ganun din po sa mga viewers natin from Team Mikris at Team Franjoy. Alam ko na nandyan pa rin kayo para suportahan si Kuya Barbero TV. So asahan nyo pa rin po na palaging nandyan si Kuya Barbero TV. Ano man yung mangyari, nandyan pa rin tayo. Nakakalungkot lang talaga guys na hindi tayo makapagawa ngayon ng reaksyon tungkol sa ating mahal na Franjoy at Team Mikris. Pero from my bottom of my heart, gusto kong sabihin sa inyo na mahal ko kayo at thank you so much and bye-bye.